namin ng IM. Dahil sa ipinakita niyang pagmamalasakit sa buong Team White Knights. So, isa po siyang full-time caregiver po siya, part-time online live seller, part-time with IM Worldwide. Ito po yung mga accomplishment niya sa IM. Just for You and Give Me 5 achiever po siya. 1 million income circle. Car achiever of Toyota Hi-Ace Commuter Deluxe Van. Millionaire maker din po siya. Isa na din po siya sa Emerald Elite Executive. Founder of Team White Knights. So, let us welcome our napakalupit na speaker for tonight, Mother Men's Normalin Hawk. Andiyan na po ba kayo? Yes po. Hello everyone. Ayan. Hello Thank you so po. much po, Ate Men's Jocelyn, ang muse po ng Team White Knights. Ayan. Gumagaling na siya. Konting-konting salita. Ayan. Oo, kayang-kaya yan, ate. So, welcome With po your... sa ating 23 million participant. Alam nyo, nalulungkot po ako. Kasi, paunti tayo ng paunti. Bakit ganon? Nasaan na yung iba? Kami po nag-iisa-isa pa, pero talagang bakit kaya? Ano kaya ang nangyayari? So anyway, yung pong 23 participant na nandito ngayon, tayo po yung siguradong makakakuha nung goal natin dito sa IM Worldwide dahil consistent tayo na uma-attend ng ating meeting na isa sa kailangan natin gawin para matutunan natin ang paggawa ng business with IM Worldwide. So yung topic ko po ngayon is na-topic na, pero nung nakita ko yung pangalan ko sa speakers and host, nilagay na po ni Mother Men's Naomi yung topic na kailangan kong i-share sa inyo. So, unang-una po, lahat na po ba dito kilala ako? Type 1 nga po kung lahat dito. Yung mga hindi nakakakilala, pa-type 1 nga po. Wala na si Mentor Annie, Ayan. So, lahat po nakakakilala sa atin. So, anuhan na lang po natin, share na po ako agad ng screen para hoping po yung mga busy pa ngayon, makahabol later on. Ayan. So, share na po ako ng screen. Sana wag mawala yung aking pag nagalaw. Nakikita niyo na po yung screen ko. Nakikita na po ba? Opo. Ay? Tapos, paano na nga mag-share? Wait a second po. Ayan, dito pala. Ayan. Ayun, kita na. Ayan, parang thank you po sa mga nagpa-participate po sa ating chat box. Ayan, 25 na tayo. So, magpakilala po ako ulit. Ay, mali. Umpisahan natin sa umpisa. Bakit ganon? Teka lang po Ayan. So, my name is Mentor Normalin Hawk. Taga Long Beach, California po ako. Pero tubong Nova Ecijano po sa Pilipinas and founder po ng Team White Knights. Ayan. So, ako po ay isang full-time caregiver, katulad po ng sinabi ni Mentor Jocelyn, and part-time live seller. And paano ko nga ba nakilala ang IM Worldwide? Sa pamamagitan po ni Mentor Ed. Yan, siya po ang aking angel mentor na nakilala ko lang sa Facebook. So I am 1 year and almost 1 year and a half na sa IM Worldwide, pero never po kami nag-meet in person. So ganun po talaga yon. Dito po kasi nabibuild po talaga yung trust dun sa mga nagiging mentors po natin. Na kahit di natin kilala,
Pero 'pag na-build yung trust, talagang mag-i-invest po tayo talaga sa kanila. So, question ko lang po, pa-type 5 nga po yung mga hirap dito na mag-ipon ng pera. Yung mga nahihirapang mag-ipon, pa-type 5 nga po. Ayan, si Mentor Mario, si Mentor Jean. Ayan, ako madami 'no, talagang mahirap mag-ipon ng pera. Eh, so para po matutunan natin kung paano tayo mag-iipon, so dun na po tayo sa ating topic. Ang topic po natin is financial literacy. So, madami pong, mayayaman na kaya sila yumayaman because financial literate po sila. Alam nila kung saan nila dadalhin yung pera nila. Alam nila kung papaano nila ima-manage. So, ang reality po ng karamihan ng mga Pilipino, hindi tayo nakakaipon kasi, kulang tayo sa financial literacy. Hindi po natin alam kung saan ba natin talaga dadalhin yung pera natin. Lahat naman po tayo gusto ng maalwan na buhay. Pero, hindi natin po kasi yan makukuha kung kulang tayo sa kaalaman kung paano natin patatakbuhin yung, finances natin. Minsan tuloy, marami dito na parang nakokontento na lang sa kung ano yung meron sila kasi naiisip nila na, "Oh, ang hirap namang yumaman, ang hirap naman, mag-ipon ng pera." Pero actually po, kaya mahirap kasi hindi nila alam kung papaano yung gagawin nila. Pero kung alam po kasi kung papaano yung gagawin, hindi siya mahirap. Hindi mahirap, makaangat naman sa buhay. Minsan po talaga nagkakaroon karamihan ng poor mindset, tinatanggap na lang yung situation. Dapat po kasi hindi gano'n. Um, so, yan po yung magiging topic natin. So, ano nga ba yung financial literacy? Okay, ang financial literacy is the ability to understand how to manage personal finances effectively. It's a crucial skill that helps individuals make informed decision about money from our earnings and savings to our spending habits. So, sa makatuwid, ito po yung pagkakaroon natin ng awareness kung paano natin gagastusin at ima-manage ang ating pera para maging financially secure tayo in the future. 'Di ba nga po dito sa I Am Worldwide, ang goal natin magkaroon ng financial freedom. So hindi po tayo magkakaroon ng financial freedom 'pag wala tayong financial literacy. Dahil kahit gaano po kalaki ang kitain natin dito sa I Am Worldwide, kung hindi natin alam kung paano natin ima-manage, hindi po tayo magkakaroon ng financial freedom. Um, Marami po kasi dito, yung reality natin. Meron tayong maraming million circle dito, pero ang tanong, ano nangyari dun sa mga millions na kinita? So, puwedeng yung iba, sasagutin nila yung sarili nila na wala pa ring nangyayari kahit may millions na. So, sa working business po, malamang maraming nangyayaring ganyan, na malaki yung kinikita pero dahil madami ang walang financial literacy, na-o-overwhelm lang dun sa laki ng kitaan tapos wala din namang nangyayari. Hindi na alam kung paano ima-manage yung finances. So, ang nangyayari basta na lang gagastos ng kinita sa mga hindi naman kailangan, ayan. So 'yan po yung ating pag-aaralan. So ito po si Robert Kiyosaki, isa sa well-renowned author ng kung papaano ba hina-handle talaga ang pera. So sabi niya, "We're not taught financial literacy in school. It takes lots of work and time to change your thinking and become financially literate." So totoo naman po. Minsan po na nako-question natin, bakit nga ba hindi tinuturo yung financial literacy sa school? So bilang tayo, lalo na yung mga parents, dapat tayo mismo yung maunang matuto ng financial literacy na po pwede nating ipasa sa mga anak natin. Kasi kailangan, financially literate lahat. Maging financially literate lahat tayo para hindi tayo, palagi na lang nasa hirap. So sabi dito, wealth starts with how well you manage your money. Totoo naman po. So paano ba natin mina-manage ang pera natin? 'Pag sumusweldo ba tayo,
iniisip agad natin kung ano na ang gagastusin natin, kung ano na yung bibili natin, o inuuna muna natin yung mga importanteng bagay bago tayo gumastos ng hindi naman kailangan. So yan po yung pag-aaralan natin ngayon. So, para hindi po tayo mapunta sa rat race. So, karamihan po ng realidad ng mga Pilipino nasa rat race. Siguro po kahit na yung iba na nasa abroad nandiyan pa din. So, ano nga ba yung rat race? So, ang mangyayari magtatrabaho tayo to earn money para to pay for our bills and kung may mga utang, our debts. And then until wala nang natira. So, wala ng pera, and then ano naman ang gagawin natin? Kailangan na nating mag-work to earn money to pay for bills and debt until you are left with no money. You have to work again to earn money. Gano'n na lang mga mens, paikot-ikot na lang tayo, cycle na lang, wala na. So, ano bang kailangan nating gawin para makawala tayo sa rat race? Kasi napakahirap ng nasa rat race. Minsan nga mga mens, pagdating dito sa bills and debts, negative pa, hindi lang basta walang pera, negative pa, na pagka nag-work ka, hindi mo pa na-earn yung money, is nagastos na, kumbaga. Hindi ba maraming mga gano'n, mga mentors? Pa-type 3 nga po kung agree kayo na talagang ang realidad ng karamihan ng mga Pilipino nasa rat race. Ayan, thank you po sa mga nagpa-participate. So, paano ba tayo makakawala sa rat race? How to quit the rat race? So, una po, kailangan nating mag-work on a side hustle. Kung halimbawa nagtatrabaho tayo ng 8 to 5, ano bang gagawin natin after 5 o'clock? Di po ba? Manunood po ba tayo ng ating mga teleserye? Makikipagchismisan po ba tayo sa kapitbahay? O matutulog na lang ba tayo? Kailangan po, iniisip natin yung mina-maximize natin yung time natin. Dapat wala tayong nasasayang na oras. Kasi po ang oras is very, kumbaga, very important, sobrang halaga. Kung nasasayang yung oras natin, wala talagang mangyayari sa buhay natin. So noon po ako nagtatrabaho ko from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock ng hapon. Tapos po ito pa po, 'pag nagtatrabaho tayo ng 8 to 5, lahat na lang ng oras natin kahit gaano tayo kasipag dun sa ginagawa nating 8 to 5 work, ang binabayaran po sa'tin diyan yung oras, hindi yung sipag natin. So nung naranasan ko na magnegosyo, nung nagja-junk shop ako, 5 o'clock in the morning gumigising na ako para maglinis ng junk shop kasi by 6 o'clock meron ng mga nagbebenta ng kalakal. Tapos pagdating ng gabi, hanggang gabi 'yun, mga hanggang 7, hanggang 8, open pa kami kasi minsan yung mga galing ng mga trabaho nun pa lang sila magbebenta ng mga junk nila sa bahay. Siyempre po, hindi pa ako matutulog nun, mag-i-inventory pa ako, titingnan ko kung magkano ba yung naging sales ko, kung magkano ba yung naging benta ko, kung ilan pa ba yung natitirang puwede na ba akong magpahakot ng So gano'n. So 'pag po pala negosyante, hindi natatapos sa 8 to 5 yung trabaho, mas marami kang work. Pero dito po kasi, hindi yung oras natin yung binabayaran. Kung gaano tayo kasipag dun sa ginagawa natin, doon tayo binabayaran. Mas masipag tayo, mas marami tayong kikitain. So kung 8 to 5 tayo nagtatrabaho, yung after 5, after nating gawin yung mga gawaing bahay natin, mag-work tayo on a side hustle. Wag po tayong makontento dun sa 8 to 5 job naman natin. Kung meron naman tayong, business na hindi naman sumasapat, kailangan natin ulit magkaroon ng another side hustle. So example po ako, I work as a caregiver, okay? And then nagwo-work po ako 15 days a month. So, anong nangyayari dun sa extra 15 days ko? I do online live selling. And then, ano pa yung nangyayari dun sa iba? Oh, I do the business with IM Worldwide. And then ngayon po, ang dami-dami pang umiikot sa isip ko. Ano pa bang business yung gusto kong pasukin? Kasi, sayang yung oras kung nakatanga lang ako, hindi po ba? So, wag natin sayangin yung oras natin. Para po, pagka marami tayong side hustle, madali po tayong makakapag-invest into assets. Tapos, yun nga po, kailangan nating mag-build ng multiple streams of income para makukuha natin yung
savings ng 12 months of our expenses. Gano'n po pala. So, kailangan daw po nakakapag-save tayo ng at least 12 months worth ng expenses natin, ng monthly expenses natin para, masabi na okay tayo mag-manage ng ating finances. Para just in case na mawalan tayo ng trabaho halimbawa o hindi kumikita yung business natin, at least meron tayong savings for the rainy days. Kasi katulad po dito sa business natin with IM Worldwide, hindi naman po palaging malaki yung kita, hindi po ba? Puwedeng kumita kayo ng 100,000 ngayon or 50,000 ngayon, pero next month wala kayong income. Pupuwede po kasing gano'n, 'di po ba? Not unless katulad ng mga higher mentors natin na talagang consistent na yung kita nila. So yun nga po yung goal po natin na maging gano'n sa kanila. Pero kung nag-uumpisa pa lang po tayo, gawin po natin 'yan, side hustle muna tayo, maghanap tayo ng, another source of income, mag-invest tayo into assets para maka-save po tayo for the rainy days. Ayan, and then points to ponder on financial literacy. So sabi po dito, it's not how much we make, it's how much we keep that makes us rich. So hindi po ibig sabihin na porke ang dami-dami nating kinikita, yayaman na tayo. Depende po 'yon kung papaano po ang sistema natin ng pag-iipon. Gaano ba ang kaya nating i-keep do'n sa laki ng kinikita natin. So, kailangan po talaga natin matutunan kung papaano tayo magse-save ng pera, hindi po ano. So 'yan, how? How nga ba? Paano natin gagawin 'yan? So, meron po tayong mga steps na pupuwede nating gawin. Ang first is we have to educate ourselves. Sabi nga po ni Robert Kiyosaki kanina, yung financial literacy hindi natututunan sa eskuwelahan. So tayo yung mag-aaral para matutunan natin kung paano ba natin ima-manage ang finances natin. So papaano nga ba 'yan? Anong pupuwede nating gawin para ma-educate natin yung sarili natin? First, ang unang-una, read books about financial literacy or money matters. Ako po, naging habit ko 'yan even before pa, way before pa, na talagang nagbabasa ako ng mga ganyan. Mahilig po kasi ako magbasa ng libro. It's either magbasa ako ng psychology books or books about finances. Meron pa nga po ako nabasa na how to be a millionaire, yung mga gano'n. Tapos recently binili ko yung mga ibang libro ni Robert Kiyosaki. Sa psychology book naman, paborito kong basahin yung mga books ni Dr. Phil, ni Og Mandino, and all that. So, among the books na puwede kong i-recommend sa inyo, yung Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. So, ano bang sinasabi sa Rich Dad, Poor Dad? Diyaan po kasi matututunan natin about financial literacy, about independence, and about wealth building. Kung paano ba natin palalakihin ang wealth natin, yung net worth natin, kung paano natin yun palalakihin, kung paano ba natin ima-manage yung pera natin. Sobrang ganda po ng libro na yan. Although hindi ko pa siya natatapos, pero sa umpisa pa lang, maganda na talaga siyang aralin. And ako po kasi pagka nagbabasa ako ng libro, hina-highlight ko yung mga keywords o kaya yung key sentences para at least pagka inulit ko ulit yung libro na nakikita ko agad yung mga key sentences doon sa libro na yon. And another book na po pwede nating aralin, yung The Success Principles by Jack Canfield. So diyan naman po sa libro na yan, matututunan natin kung paano i-build yung self-confidence natin, kung paano natin i-handle yung mga daily challenges natin, especially sa pag-handle ng pera, how to live with passion and purpose, and how to get from where we are right now to where we want to be. So ano ba tayo ngayon? And ano ba yung goal natin? So diyan po, ituturo niya kung paano natin magagawa yun. Hindi po ba? So maganda talaga yan. And then another book na pwede kong i-suggest is yung The Greatest Salesman in the World by Og Mandino. So diyan naman po, tinuturo dyan yung importance of persistence and self-confidence in achieving success. Yung greatest lesson po dyan, to learn
and to master anything. So, ibig sabihin, hindi lang basta natin aaralin ang mga bagay-bagay, kundi kailangan natin siyang i-master. Katulad po ng pag-IBP, hindi lang natin siya dapat aralin, kailangan natin siyang i-master. At lahat ng mga dapat nating matutunan dito. Sabi po dito sa Greatest Salesman, itinuturo din dyan, one has to pay the price in time and concentration. So, importante po yung time na ini-invest natin kung ano man yung ginagawa natin and yung concentration natin dun sa paggawa ng bagay na yon until it becomes one's personality and habit in living. Hanggang sa naging habit na natin siya. Katulad ng pag-iipon, pagka natutunan natin siya, ginawa natin ng ginawa, magiging habit na natin siya. Kasi po, kailangan, ay diyan din po sa Greatest Salesman tinuturo yung paano mag-build ng good habits and thoughts. Ayan. So meron pa pong isa, ito po yung isa sa recently lang na binabasa-basa ko, Atomic Habits by James Clear. Kasi sa Atomic Habits po, diyan tinuturo kung why tiny changes makes a difference. So yung small change na gagawin natin sa buhay natin, katulad ng mag-save, is gonna make a big difference sa buhay natin. Mag-develop tayo ng good habits that would change our lives, lalo pagdating sa pag-handle ng ating finances. So, ano pa nga ba ang pwede nating magawa to educate ourselves? Pwede po tayong manood ng videos on YouTube. So, suggest ko po sa inyo, Tagalog naman ito. Panoorin niyo po ang mga videos ni Janitorial Writer, Empowering Pinoy, Millionaire in You, Wealthy Mind Pinoy. Kasi diyan po ako natuto talaga kung paano mag-ipon ng pera, paano ha-handle yung finances, paano ko ba gagastusin, paano ba yung 30-day rule na pagka meron kang gustong-gustong bilhin, kailangan mag-antay ka ng 30 days. Para after ng 30 days, tanungin mo yung sarili mo, gusto ko pa bang bilhin ito o hindi? Diyan din tinuturo nila yung mga habits kung paano ka mag-iipon, paano ka magkakaroon ng financial literacy. Marami pong videos diyan na halos paulit-ulit ko ng pinapanood, pero ang sarap kasi nilang pakinggan. Kasi sabi nga po, hindi mo lang siya basta aaralin, ima-master, 'di po ba? So paulit-ulit lang din, paulit-ulit ko lang din silang pinapakinggan. Hindi nga po ako pinapanood, eh. Although meron silang mga arts na sinusulat, parang ano tawag do'n, illustration, pero pinapakinggan ko lang most of the time. Meron din po silang mga podcast, so puwede din tayong makinig ng podcast kung masyado tayong maraming ginagawa. And then, of course, ang favorite ng lahat, search on Google. Lahat po nase-search sa Google, how to be financially literate, what to do to be financially literate, anything mahanap natin sa YouTube and sa Google. Sobrang advanced na po ng technology natin na hindi na napakahirap na aralin ang mga bagay-bagay. Ang question na lang is, um, gusto ba natin aralin? Yung willingness natin na maaral siya, yung willingness natin na gawin yung mga bagay-bagay para mag-improve yung lives natin pagdating sa finances. And then, second is we have to know our numbers. Okay, ano bang numbers yung kailangan nating aralin? First is our income. So siyempre, kailangan alam natin kung ano yung income natin. Magkano ba kinikita natin? Kasi diyan tayo magsisimula doon sa pag-aaral natin ng finances. Kasi pag hindi natin alam magkano ba ang total ng kinikita natin, hindi natin matututunan kung paano mag-save and other things na po pwede nating matutunan about money matters. So, second is our expenses. Ito very important. Kailangan po natin, alam natin lahat ng fixed expenses natin. So, dito po, kailangan isulat natin, ano ba yung mga fixed expenses natin? Example is rent. Meron tayong rent. Meron tayong electricity, water bill, meron tayong telephone bill, groceries, miscellaneous katulad ng mga insurance, katulad ng gas sa sasakyan, yung monthly ng car payment, and yung mga
yung mga kailangan natin, toothpaste, sabon, shampoo, panglaba, et cetera, et cetera. So, kailangan alam natin 'yan sa loob ng isang buwan kung magkano ba lahat-lahat ng fixed expenses natin para alam natin kung sapat ba yung kinikita natin para dun sa mga expenses natin. Kasi kung hindi sapat, so kailangan nating um, maghanap ng extra income para mapunuan yung sa expenses para, magkaroon tayo ng extra para doon sa susunod na kailangan nating gawin, which is yung savings, okay? So, ang savings po, hindi yan income minus expenses. Kasi 'pag income minus expenses, zero yan sigurado. Kasi sigurado ang expenses is sobra-sobra pa, lalo kung meron tayong mga sinasamang wants doon sa monthly expenses natin. So, ang pag-iipon po, we have to know how to pay ourselves first. Okay, bayaran po muna natin yung sarili natin. So, papaano ba yon? So, dapat 'pag may kinita ka, unahin mong magtabi regardless kung magkano ba yan. Para yung matitira dun ka mag-e-expenses. Ako po, example ko ulit yung ginagawa ko. 'Pag ang sweldo po namin 15:30, so yung katapusan, yaan ako nagbabayad ng mga bills ko, especially yung, apartment rent namin. Pero pagdating ng 15, diyan ako kumukuha ng pang-savings ko. Uunahin ko muna kumuha ng savings regardless kung magkano 'yan. And then yung matitira, yun yung ibabayad ko sa credit card ko, and then yun yung iaalat ko sa ibang, dapat kong bayaran. Kasi importante po na nakakaipon po tayo ng pera kahit gaano pa yan kaliit, okay? So yan nga po yung sinasabi na asan na ba yun? Kailangan natin mag-develop ng financial habit. And isa po sa financial habit na kailangan nating matutunan is yung pag-iipon ng pera. So kahit na 500 dito po sa atin sa IM Worldwide, example, kumita tayo ng 100,000. Tingnan ko nga yung susunod. Ayan, kailangan po alam natin ito, 70-20-10 budget rule, okay? So yung 70% is for our living expenses, katulad ng rent, mortgage, groceries, utilities, transportations, entertainment. Yung 20% po dapat sa savings and debts, emergency fund, kailangan may sinking funds tayo, yung just in case, for the rainy days, yan yun. May retirement fund tayo, and then kailangan pambayad sa mga utang natin. And then dapat meron tayong 10% na napupunta sa investment. So, tingnan natin yung illustration about dyan. So, ito po yung typical na expenses possible dyan sa Pilipinas. So, 6,500 ang rent sa apartment. Medyo maganda-gandang apartment na yan. Kung may kotse ka, mag-spend ka ng 2,000 pesos sa isang buwan. Siyempre, may insurance yung kotse, may life insurance ka halimbawa, protection ng family mo. So, meron kang 3,000 for the insurance. And then groceries, kung may 500 a day budget ka, ang karne ngayon nasa 500 na yata, 400 to 500. So maliit pa yan yung 500 a day budget para sa pagkain and other expenses. So 15,000 na. Meron kang health insurance na nagbabayad ka ng halimbawa, sabihin na natin PhilHealth at saka Social Security, 2,000 a month. Electricity mo, 2,000 a month na lang. Baka nga wala pang aircon yung 2,000 a month. 800 pesos para sa water bill, 800 sa internet, 800 nag-phone load ka pa. Tapos 2,000 sa mga entertainment mo, halimbawa nanood ka ng sine and all that. Although hindi yan madalas. And then 1,500 for the miscellaneous. What are the miscellaneous? Syempre, bibili ka ng sabong panlaba, ng shampoo, ng toothpaste, etc., etc. Ayan, si Mens Juliet sabi niya 9K na daw. So 6,500 mura pa nga yan. So yaan pa lang mga Mens, ang total na niyan 36,400. So, kailangan pala sumusweldo ka ng 36,400 every single month para mapunuan mo yung lahat ng expenses na yan. That is the 70% of your income, okay? So, kailangan mong mag-save
So, kung 70% ng income mo 'yan, dapat sumusweldo ka ng 52,000. So, dito sa mga nandidito, are we making 52,000 every month just to, pay all these fixed expenses, possible fixed expenses? Hindi po ba? So, yung 20% kailangan at least meron kang naitatabing 10,400 para dun sa savings mo at pambayad mo sa mga utang mo. And then good for you kung wala kang utang, 'di ba? And then 5,200 at least maka-invest ka man lang para nagkakaroon ka ng extra income. So 52,000 every month. So ang nangyayari, walang 52,000 a month na kinikita karamihan ng mga Pilipino. Kaya ang nangyayari napupunta sa rat race. Mas ano pa, mas mabilis pa sa rat race kasi hindi pa nga dumadating yung suweldo na utang na yung suswelduhin naiutang na. So yung sweldo, papambayad na lang dun sa utang and then mangungutang na naman ulit para dun sa susunod na sweldo. So, bakit nga ba ko ine-example 'to? So dito kasi sa IM Worldwide, sabi ko nga, lalo pagka tayo nag-uumpisa, hindi pare-parehas yung income natin. Pero pare-parehas po ang expenses every month. Fixed expenses nga ang tawag. So kailangan alam natin yung ating fixed expenses. So, kung kumita tayo ng 100,000, ang kailangan lang natin is 52,000, meron tayong ekstrang 48,000. Hindi po ba? 48,000 na pwede na nating i-set aside. Wag po muna tayong bibili ng kung anik-anik. Mag-delayed gratification po muna tayo. Kasi baka sa susunod na buwan, lalo po yung mga nagfo-full-time ha, baka sa susunod na buwan, hindi ganyan kalaki yung kikitain natin. At least meron po tayong nakatabi for the rainy days. Alam niyo po, ang husband ko, palagi niyang sinasabi sa akin yan, you have to save your money for the rainy days. Save your money for the rainy days. All the time po sinasabi niya sa akin yan. So, hindi po madali mag-ipon ng pera. Pero, simple lang siyang gawin. Sundin lang po natin yung kanina na income minus savings muna bago expenses. Gano'n po kasi dapat. Habit po ang pag-iipon at ang habit po is like a compound interest of self-improvement, okey? Kailangan po nating aralin mag-ipon. Kailangan po natin siyang gawing habit. Kasi if we save a little money now, hindi tayo magiging milyonaryo agad-agad. Pero a slight change in our daily habits can guide our lives to a very different destination. Just imagine kung mag-iipon kayo ng 500 pesos or 1,000 pesos every month, by the end of the year may 12,000 pesos kayo na puwedeng pumunta towards your rainy day savings or sa retirement nyo or sa emergency fund. Siyempre po kailangan nag-iipon po tayo kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. One of these days pupuwede tayong magkasakit. 'Pag wala tayong savings, anong mangyayari? Wala tayong emergency fund sa pagkakasakit. Nawalan tayo ng trabaho, wala tayong emergency fund para diyan. So, anong mangyayari? Mangungutang tayo sa ibang tao, mangungutang tayo sa maglo-loan tayo and then, 'pag nagkaroon tayo ng trabaho, hindi nga sapat yung kinikita natin hanggang sa nabaonan na nabaon ng nabaon. So, kailangan po natin um, mag-create ng habit of savings kahit gaano pa kaliit 'yan. Kasi 'pag nagsimula kayo, sa totoo lang 'pag nagsimula kayong mag-ipon, 100, magiging habit niyo na po 'yan. Kasi alam niyo po nung una ako dito, talagang inano ko mag-ipon talaga. Kasi nga po mahilig akong magbasa, so naaaral ko na siya. So ang kuwento ko lang yung mga hindi pa nakarinig nito, ha. Nag-iipon po ako. Binabalot ko yung ano, yung pera, asan na ba yung papel dito? Halimbawa po eto yung papel, nakikita niyo po? Ay hindi pala ako nakikita, naka-share nga pala ako. Ay hindi makikita pala ako.
Ayan, so nakikita niyo po, yung papel? So ang ginagawa ko, binabalot ko yung pera dito, tapos iro-roll ko siya ganyan. Ro-roll ko siya, tapos lalagyan ko siya pupunuin ko siya ng tape. Tapos pagkapuno ko ng tape, ihuhulog ko siya sa bote ng alak, yung colored, yung di ko nakikita. Tapos I consider my savings na hindi ko na siya pera. Wala na yon, hindi ko na siya pera. So, hindi ko siya magagalaw kasi hindi ko na siya pera, eh. So, gano'n po ako mag-ipon. Hanggang ngayon gano'n po ako mag-ipon. Pero ngayon hindi ko na siya nilalagay sa bote ng alak, nilalagay ko siya sa sobre. And then 'pag 'pag marami na siya, inilalagay ko siya sa certificate of deposit para kahit papaano kumikita siya ng konti hanggang hindi ko pa alam kung saan ko siya po puwedeng i-invest na kikita siya ng malaki. So, gano'n po. And then, puwede namang mangutang po, wala namang problema do'n basta alam lang natin kung papaano natin iha-handle. So, sabi po dito, yung financial success po natin is the product of daily habits, not once in a lifetime transformation. Kaya nga po 'pag nag-ipon tayo hindi tayo magiging milyonaryo, pero 'pag naging habit nating pag-iipon, 'pag naging habit natin na nag-iipon tayo, pupuwede na eventually hindi lang ₱1,000 ang iipunin mo, magiging 2,000, magiging 4,000, magiging 8,000 every month. So, nagiging habit mo na siya, natutuwa ka na marami kang naiipon. So, pagdating ng panahon, ang dami mo ng ipon, 'di mo na namamalayan. Pero 'pag hindi po natin kailangan din po natin i-watch din po natin yung ating spending habits, okay? Kasi 'pag hindi po natin winatch yung ating spending habits, um, hindi po mag-e-end well yun. Basta po ang importante, alam natin our tiny battles today will define our future selves. Nahihirapan tayong mag-ipon ngayon, okay lang yan. Kumbaga, nahihirapan tayong gawin yung business with IM Worldwide, okay lang yan, idire-diretso mo lang kasi eventually, kikita ka din ng malaki katulad ng mga higher mentors natin. So, gano'n din sa pag-iipon. Mag-ipon ka lang ng mag-ipon, eventually magiging habit mo yan hanggang sa hindi mo namamalayan ang dami mo ng ipon. Sabi nga po, mastery requires patience. Patient lang tayo, katulad ng ginagawa natin sa business natin. Patient lang hanggang sa makamit natin kung ano yung gusto nating makamit. Ganon din 'pag nag-iipon tayo, patient lang tayo. Dahil palagi nating tatandaan, all big things come from small beginnings. So mag-start tayo sa maliit hanggang sa lumaki na siya ng lumaki ng lumaki. Ayan. So, sabi ko nga po, hindi madali mag-ipon, pero simple lang siya. Kung paanong hindi madali gawin yung IM Worldwide, pero simple lang siya. Pero once na master mo, ginawa mo ng habit, katulad ng pag-attend ng training, it's a habit already, na parang hindi na kumpleto yung buhay natin kapag hindi tayo ma-attend ng training. Ganon din po sa pag-iipon. Kailangan maging habit natin siya. Okay, mga mentors? Learning po ba tayo? Sabi nga po, in life, it doesn't matter how much money you make, it is how well you manage your finances that will determine our future. Okay? So, paano ba natin iha-handle yung pera natin para maging financially free tayo eventually. Pero kung kahit gaano kalaki yung kinikita natin ngayon, kung hindi natin iha-handle ng mabuti ang pera natin, wala din pong mangyayari sa atin. So, third, set financial goals. Okay? So, kailangan may financial goals tayo, mga mentors. And the clearer we are about what we want, the clearer we are about our financial goals, the more likely we are to achieve it. Okay? So, kailangan po alam natin yung difference between asset and liabilities. That's why mas maganda po mabasa natin yung libro ni Robert Kiyosaki na Rich Dad Poor Dad. Kasi doon po talagang tinuturo yung difference between asset and liabilities. So ano ba ang asset? Ang asset is something na nagpapasok ng pera sa atin. Ano yung mga yon? Katulad ng cash, savings, investments, property, equity, jewelry, crypto, cars, real estate. Yung mga liquid, yung anytime po pwede mong makuha, pwedeng maging pera, yan yon. And then ano ba yung liabilities? Liabilities are your mga utang like credit card, mortgage, car loans, yung mga taxes na utang natin and other loans, yan.
So, kailangan aralin natin 'yan para alam natin na kailangan mas marami tayong asset kaysa sa liabilities. Malalaman niyo kung bakit. Ay, mali tayo. Ayan, and then kailangan we know the difference between our wants and our needs. Kailangan we have to always practice delayed gratification. So, like what I said kanina, dito sa I Am Worldwide, overwhelming yung kitaan. Puwede kang kumita ng 100,000, 200,000, 300,000 hanggang 1,000,000 possible, in a month. So, paano mo ba 'yan gagastusin? Kailangan lalo pagka nag-uumpisa pa lang tayo, kumita tayo ng malaki, let's say 100,000, 200,000. So, wag muna natin siyang gastusin sa mga wants natin na hindi naman natin kailangan. Kailangan, mag-delayed gratification muna tayo. Alam niyo po, isa 'yan sa palagi kong tinuturo sa mga kaibigan ko na bagong dumadating dito sa US. Palagi kong sinasabi sa kanila, "Dito basta masipag ka lang, madali kumita ng pera. But you have to know the difference between your wants and your needs. Huwag kang ma-overwhelm sa kita na malaki. Kasi pag na-overwhelm ka, kahit gaano ka katagal nagtatrabaho dito sa US, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka din makakaipon, hindi ka din magiging financially free, hindi ka din magiging maalwan yung pamumuhay. And then, kailangan nating i-build yung ating net worth. So ano ba yung net worth? Diyan nga po papasok. Asset minus liabilities is your net worth. Ibig sabihin, yung net worth is yung pera mo na hawak, hindi kasama lahat ng utang mo. Yung pera mo na sa'yo lang yan, yaan yung value mo, kumbaga. Yan yung net worth mo. So, asset minus liabilities mo. So, yung pera mo minus lahat ng utang mo, kung ano yung matitira, yun yung net worth natin. So, magkano ba net worth natin ngayon? So, alamin natin kung magkano yung net worth natin. And then, the next one is budgeting. So, yun pala yun. So, kailangan alam natin mag-budget. Katulad nga nung sinabi ko kanina, kailangan alam natin yung 70-20-10 rule. Yan pumapasok yung budgeting. And then we also have to develop financial habits. Yun nga yung sinabi ko kanina na our tiny vitals today will define our future. And then habits are the compound interest of self-improvement. So pag hindi tayo nag-create ng habit, wala improve sa life natin. So hindi tayo nag-create ng habit to attend trainings dito sa I Am Worldwide, hindi improve yung knowledge natin para magawa natin ng tama yung business. Hindi tayo nag-create ng habit kung paano tayo magse-save ng pera na mga kinikita natin dito sa business na ginagawa natin, hindi mag-i-improve yung life natin. Palagi lang tayong nandodoon lang sa dating ginagawa natin. Lumaki lang yung kita pero the same pa rin yung sitwasyon natin. Dapat po pag lumalaki yung kita natin, may nababago. So kailangan una natin baguhin yung ating habits of savings para mabago yung ating financial status sa buhay. Hindi lang yung ganun pa rin. Lumaki lang yung kita pero ganun pa din yung financial status natin. And then, all big things comes from small beginnings. So, kailangan lang nating magsimula. Hindi siya madali, sabi ko nga kanina, pero kailangan nating magsimula, little by little. So, hindi mo kailangan mag-ipon agad na, gusto ko mag-ipon agad every month ng ganito, kung hindi mo pa naman kaya. Kung ano lang yung kaya mo, ipunin mo. Basta ang importante, buwan-buwan, meron kang ipon, may nadadagdag sa ipon mo. And yung ipon mo, wag mong gagalawin kasi consider it hindi na sa'yo yun. Consider it na yun ay para sa future self mo or sa future family mo. Ganon. Para hindi mo siya magagalaw. Kasi pagka and then wag kang padala doon sa mga worldly, alam niyo ang daming ngayon, madaming tukso sa mundo, lalo pagdating sa material things. So wag tayong padala doon. Kailangan, palaging alam natin yung difference between our wants and our needs. So, pang-apat, we have to pay off our debts. Importante po 'yan sa isa sa gino-goal natin. So kung naggo-goal tayo ng mag-save tayo ng pera, kailangan naggo-goal din tayo, magbayad tayo ng utang. Puwede pong sabay 'yan kasi ako ginagawa ko 'yan. So, I have debts, I have utang, okay? Pero nagbabayad ako ng utang and at the same time sinasabay ko yung pag-iipon.
Okay? So like, nagbayad ako sa credit card, pero I make sure tatabi ko muna yung ipon ko bago ako magbabayad ng credit card ko. So gano'n. Puwede po 'yun. Ngayon, puwede din po ito, use snowball method. So ano ba yung snowball method? It's a debt repayment strategy where you prioritize paying off your smallest debt first, then move on to the next smallest, essentially rolling the extra payments you make towards its debt like a snowball gaining momentum until all debts are paid off. So ganito po 'yun. Halimbawa may utang tayong 5,000 kay Maria, meron tayong 10,000 kay Martha, meron tayong 20,000 kay Julia, okay? So so alin yung pinakamaliit? 5,000. So kung halimbawa nagbabayad tayo ng 500 every time kay Maria, hanggang sa mabayaran natin yon. So kung nabayaran na natin yung 5,000, yung 500 ngayon na binabayad natin kay Maria, idadagdag ngayon natin dun sa ibabayad natin kay Martha. So magbabayad tayo ulit, start tayo kay Martha ng 500, idagdag natin yung 500 na binabayad natin, parang i-consider natin nagbabayad ulit pa rin tayo kay Maria. So magiging 1,000 na. So that way, mas mabilis nating bayaran yung mga utang natin. Kasi ganun din yun, eh, parang iko-consider mo na nagbabayad ka pa rin kay Maria. Ngayon, yung 1,000 na yun, 'pag nabayaran mo na si Martha, idadagdag mo ngayon yung 1,000 dun sa ibabayad mo kay Julia. So magiging 1,500 ibabayad mo sa kanila. Ganun po yung snowball method. Unahin mo yung mas maliit hanggang sa papalaki. Huwag mong intindihin yung interest. Yan po yung sinasabi sa snowball method. Kahit hindi mo namamalayan, nababayaran mo na sila. And pag ginagawa nyo po yung snowball method, make sure hindi na kayo mangungutang. Kaya kailangan pagkasyahin niyo lahat ng utang ng pambayad niyo dun sa mga utang niyo. Make sure nakipag-usap kayo dun sa mga inutangan niyo na eto yung sistema ng pagbabayad na kaya ko lang. So kung okey sa'yo, ganito yung gagawin ko. Siguro naman po yung mga inutangan natin ay mag-a-agree naman sa atin dahil willing naman tayo na bayaran yung mga utang. And then, never break trust. So, like what I said before dito sa US, kailangan ng utang binabayaran. Otherwise, masira ang credit mo, hindi ka na makakautang ulit. Gano'n po 'yun. So, kailangan talaga pagka borrow ka ng money, you have to never break trust para makakaulit ka pa. So, dito 'pag nangutang ka, nag-loan ka sa bangko halimbawa, you pay it off, on time and then na fully paid mo, next time alam niyo mas malaki na ang offer nila sa'yo na papautangin ka and ura-urada, like wala pang 3 seconds, wala pang 1 minute bibigay yung utang mo sigurado pagka mahusay ka na magbayad ng utang. Kaya yan, never break trust. And then know the difference between good debts and bad debts. So ano nga ba yung good debts and bad debts? Kaya yung bad debts, yun ang utang ka, tapos ginamit mo lang sa hindi naman mga importanteng bagay. Halimbawa, nangutang ka kasi gusto mong bumili ng cellphone na hindi mo naman kailangan. Nangutang ka dahil gusto mong bumili ng Louis Vuitton na bag o ng Gucci na bag o ng Gucci na sapatos o nangutang ka dahil gusto mo ng karaoke na hindi mo naman kailangan, ganyan. Yung good debts naman is one example diyan is yung OPM, yung other people's money. Yung good debt is you are borrowing money to invest para kumita din ng pera. So yun naman yung good debts. Ang tawag nila diyan is OPM, lagi din yang ine-explain ni Robert Kiyosaki, you are using other people's money. So, ginawa ko po yan one time. May nag-business po ako ng pasabay. So, yung pasabay is magpapa-order ako ng mga items from the US and then ipapadala ko sa Pilipinas. Okay? And then, I'm using my credit card. So, ibig sabihin, hindi ko pera yung ginagamit ko, pero nagninegosyo ako. Okay? So ngayon, 'pag nagbayad sila, yung bayad nila, may kita ako dun and then ibabayad ko dun sa credit card. So I did business without using my own personal money. That's what you call other people's money, which is OPM, which is good debts. Pero importante pa rin na kailangan babayaran pa rin natin on time para hindi tayo nasisira doon sa
mga credit card na company. Ayan. So, kailangan po alam natin ha, good debts is yung nangutang ka para kumita, and then yung bad debts is nangutang ka para sa luho. So, simpleng-simple lang mga darling. Mga ments pala. And then number 5, we have to know how to invest, okay? So, ako po, sobrang daming umiikot sa utak ko 'pag meron akong ekstrang pera, saan ko ba 'to dadalhin? Saang negosyo ko siya dadalhin? Kasi kailangan palagi tayong may extra income. Wag po tayong makontento sa income lang natin ngayon. Kailangan may extra, not unless we're making millions na katulad ng ating mga mga higher mentors. And sabi nga, dadating tayo diyan. Because we're planting mango tree. Pero for the meantime, kailangan meron tayong side hustle, kailangan tayong merong extra income. So we have to know how to invest. And 'pag mag-i-invest po tayo, invest only what we can afford to lose. So, 'wag po nating ilagay hindi pala, what we can afford to lose. Example po diyan, 'pag meron kang extra 10,000, wag magkano ba ang kaya mong i-lose diyan? Katulad po nung husband ko, sabi ko isasarado ko na yung aking clothes business, okay? Pero pinag-iisipan ko pa po. And then I wanna open another business. Kasi hindi po ako sanay ng walang ginagawa. So I'm gonna open another business. Ang tanong agad ng asawa ko sa akin, "How much money you can afford to lose?" Sabi niya. Kasi although ang gusto natin is prosper yung business, pero siyempre hindi naman lahat ng business is nagpa-prosper. Siyempre trial and error 'yan, hindi po ba? Sabi ko nga sa kanya, "It's okay sweetheart, try until I succeed," sabi kong gano'n. So kailangan, um, kung magkano lang yung kaya mo na okey lang kahit mawala, yun lang yung i-invest mo sa isang bagay. And never invest on something you don't understand. Kailangan po lahat aaralin muna natin. Lahat sabi nga po ako po bago ako start ng business lalo na po dati, gumagawa po ako ng feasibility study ko. May market ba ako? Sinong market ko? Paano ko gagawin? Sinong supplier ko? Saan ako kukuha ng mga gagamitin ko? Dapat po lahat 'yun aaralin po muna natin para naiintindihan po natin kung possible ba nakikita ko dito o hindi. Kasi bakit naman po tayo mag-i-invest sa isang bagay kung sa pag-aaral natin na hindi naman pala tayo kikita. So, kailangan importante po aralin natin. So, katulad din po ng paggawa natin dito sa Business with IM Worldwide, inaaral din po natin siya. Kasi kung hindi natin siya naiintindihan, papaano natin gagawin yung business ng tama, hindi po ba? And then, don't put all your eggs in one basket. So, yun nga po yung kanina na how much money you can afford to lose. So, kung meron kang 10,000, how much you can afford to lose? Sabihin na natin 2,000. Meron kang $10,000, $2,000 I can afford to lose. So, hindi mo yung $8,000 andiyan pa yan. So, try to invest it with ibang investment. Malay mo itong isang investment maging okay. Kasi 'pag nalugi yung isa, 'pag nilagay mo diyan lahat ng pera mo, wala na. Kung naglagay ka lang ng portion dito, naglagay ka ng portion dito, at least meron ka pang fallback, 'di po ba? Meron ka pang alternative. So, learning po ba mga mentors? And then avoid emotional investing. So, 'wag po tayong mag-i-invest base sa ating emotions na parang na-hype lang tayo dun sa isang bagay na alam alam niyo po madalas mangyari sa'kin 'yan dati. Na-hype ako sa Bitcoin, sabi niya, "Uy, ang ganda ng kitaan dito, ganyan, ganyan, ganyan." So, mag-invest ka ng ganito, kikita ka ng ganito. Ayun, lumipad po ang aking $1,400. Ngayon nag-Axie Infinity, nakikita ko, "Uy, kumikita sila, sige invest din ako diyan." Na-hype na naman ako. Kasi emotion, nadadala ka dun sa emotion mo na kumikita sila, kikita din ako diyan. Pero hindi po pala gano'n. Kasi ang nangyayari, na-scam tayo. Kasi nadadala tayo sa emotion na gusto nating kumita agad-agad, and hindi lang basta agad-agad, gusto nating kumita ng agad-agad ng malaki. Hindi po kasi gano'n ang pagnenegosyo. Ang pagnenegosyo,
may sistema, gradual siya. Hindi natin yan agad-agad na makukuha. Kaya try to avoid emotional investing. And then, invest in yourself. Okay? Kasi sabi nga po, mas lamang ang taong madiskarte kaysa sa taong masipag. So, diskarte lang po talaga ang buhay. So, katulad nung empleyado ka, sabi ko nga po kanina, 'pag empleyado tayo, 8 to 5 lang tayo nagtatrabaho, okay? So, 'pag 8 to 5 tayo nagtatrabaho, kahit gaano tayo kasipag, lahat na ng effort ibinuhos natin diyan sa 8 to 5 na 'yan, ang binabayaran po sa'tin yung oras. Kahit gaano ka kasipag, hindi lalaki ang kita mo, okay? Unlike pagka may business ka, kahit gaano katagal magtrabaho, basta sinipagan mo, mas malaki yung kikitain mo. Kasi po 'pag sa pagiging empleyado, isa pa na na, ano diyan, negative is eventually puwede kang palitan nila 'pag matanda ka na halimbawa o 'pag may nagawa kang mali. Ano, it's so easy na palitan ng isang empleyado, it's so easy na ma-fire out ka. You can make a lot of money anytime, but you cannot turn back wasted time. So, ano yung wasted time? Yung wasted time natin is yung 8 to 5 natin, okay? Pero, like what I said, 8 to 5 ka nagtatrabaho, don't invest too much effort. Kung ano lang yung nire-require sa'yo, yun lang yung, ibigay mo. Kasi na-experience ko po 'yan nung nagtatrabaho ako. I gave my all, lahat pinakita ko. Kaya ko 'to, kaya ko 'to, kaya ko 'to. So, ang nangyari, nate-take advantage ka. Ang dami pong situation na ganyan na pagka maalam ang isang empleyado, nate-take advantage. So, lahat nasa kanya na pinagagawa, okey? So, hindi fair 'yun. Pero hindi naman dinadagdagan ng suweldo, hindi po ba? Nangyari po sa'kin 'yan na lahat lahat ginawa ko, lahat ng trabaho ipinasa sa'kin because alam nila, alam kong gawin. Pero ang nangyari, hindi naman dinadagdagan yung pera ko. So, na-waste yung time ko dun, hindi po ba? So, kailangan, invest tayo sa sarili natin na na yung i-level up natin yung sarili natin. Mag-aral tayo and then, of course, physically, we have to invest in ourselves also. Pero kung kaya lang. Pero kung hindi naman, there are some ways na pupuwede tayong mag-invest sa sarili natin na male-level up natin yung sarili natin, ayan. So, isa pa na invest in ourselves is kailangan po nating magkaroon ng health insurance, sobrang importante po. Why? Because kung tayo ang nagge-generate ng income sa family, what if magkasakit tayo, wala tayong health insurance, paano yung family natin? So, kailangan nating mag-invest sa health insurance and also invest in life insurance. Kasi what if may mangyari sa atin, paano yung maiiwan natin? Hindi po ba? Palaging gano'n. So, yung pagkuha ng health insurance and life insurance is investing in ourselves for the future of our family and our loved ones. Kasi 'pag may nangyari sa atin, nagkasakit tayo, sinong magtatrabaho? So, walang kita. So, sinong kawawa? Buong pamilya. So, kailangan po, aware po tayo diyan na sobrang importante po ng health insurance and life insurance. Hindi po 'yan expenses. 'Yan po ay investment. Investment sa sarili natin at sa family natin. Kasi nga po sabi, good preparation is better than hope for a miracle. So 'pag nagkaroon tayo ng health insurance, life insurance, that is preparation sa possible na mangyari. Yung preparation hindi hindi ano yun, hindi yun inevitable, yun ay posible na mangyari. Yung magkasakit tayo or, alam niyo na, posible yun, hindi yun ano, wala tayong like death, hindi natin yan puwedeng takasan, mangyayari't mangyayari yan. So, kung nagkasakit na tayo,
hindi tayo nakapag-prepare. Doon pa lang tayo mag-hope for a miracle. So kaya nga po sinabi, good preparation is better than hope for a miracle. And financial literacy is not just about making money, but also protecting it. So if we are gonna invest on health insurance, life insurance, we are also protecting our money. We are also protecting our finances. Kasi pagka wala tayo niyan and nagkasakit tayo, anong mangyayari? Lahat ng naipundar natin, lahat ng naipon natin is magagastos natin para i-regain yung health natin. And alam natin, ang dami-dami na pangyayari na dating mayayaman, but because mayroong nagkasakit ng malala, lahat ng kabuhayan nalusaw para lang sa pagpapagamot. Hindi po ba? And life insurance, it's also protecting your money. Kasi pagka nawala ka, ang family mo, saan sila magdidepend? Sabi nga po sa pag-aaral daw, it's gonna take like 10 years bago maka-recover ang isang family na nawalan ng haligi ng tahanan na siyang nagge-generate ng income para sa buong pamilya. Sobrang hirap po nun. So para hindi mangyari yun, kailangan invest tayo to protect ourselves para ma-protect natin yung finances natin para dun sa mga tao na mahal natin sa buhay. Ayan. And then sixth, we have to give back. So lahat po ng magiging blessings natin, whether income natin, savings natin, and all those kinds of stuff is galing po yan kay God. And then sabi nga po, sa Deuteronomy chapter 16 verse 17, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. And the smallest act of kindness is worth more than the grandest intention. So, mag-give back po tayo in any way. Gaano man kalaki, gaano man kaliit, importante, isinishare po natin yung ating mga blessings. Gaano man kalaking blessings, gaano man kaliit na blessings, isinishare po natin sa iba. Dahil yan po ay galing kay Lord, and sabi nga po, i-share natin. Gift ni Lord yan, and then i-share natin sa ibang tao. Ayan, hindi po mahirap maging mabait. Di po ba? Hindi po mahirap yun. And then, ano pa ba meron ako dito? Ayun. So, i-share ko lang po itong isa pa. Educate yourself. So summary natin, we have to educate ourselves, magbasa tayo, manood tayo ng mga video sa YouTube, podcast, Google, ayan. Sobrang simple lang to educate ourselves. And then know our numbers, what's our income, ano bang expenses natin. We have to know our fixed expenses. We have to develop good spending habits. And then we have to save. We have to save money, no matter how big, no matter how small, basta importante nagsisave tayo. And then third, we have to set financial goals. Okay, financial goals. Importante. May goals tayo, pero actually, may financial goals ka, that is direction. Goals are good for setting directions. Pero importante po mga mens, kailangan aralin natin, magkaroon tayo ng sistema kung paano natin i-manage yung finances natin, kung paano natin i-push yung mga financial goals natin. So ang goals daw po are about the results of what we want to achieve. Yung goals ay resulta, katulad ng financial freedom is resulta ng gusto nating makuha dito sa IM Worldwide. Pero mas importante yung sistema na dapat nating gawin, paano natin kukuhanin yung resulta ng goal para makuha natin yung financial freedom. Kasi yung systems are about the process that lead to those results. Yung system, ang proseso kung paano makukuha yung resulta ng gino-goal natin. So kung nag-goal tayo
na magkaroon ng financial freedom, naggo-goal tayo na magkaroon ng malaking savings, maaral yung financial literacy, kailangan aralin natin paano natin gagawa ng sistema para magkaroon tayo ng tamang proseso dun sa gusto nating makuha. Isang example po diyan, yung team ng basketball. So yung coach, which is yung pinaka-head, ano ba ang goal niya? To win the game, okay? So, ano bang gagawin ng coach? Ang goal niya is to win the game. Ano bang gagawin ng coach na sistema para manalo sila? Ang gagawin ba niya is tututukan niya yung scoreboard at tingnan niya kung mananalo sila? Hindi po gano'n. Ang gagawin ng coach is bigyan ng system yung team. So, ikaw dito, ikaw dito, ikaw dito, ito gagawin mo. May sistema sila. May proseso sila kung paano sila mananalo. O ikaw ang magti 3 points, ikaw dito, ikaw diyan, ikaw ang gano'n. So, dapat po gano'n po tayo in life. May goal, importante may goal tayo, pero kailangan may sistema tayo kung paano natin i-a-achieve yung goal na gusto nating makuha, yung resulta na gusto nating ma-achieve. And then pay off our debts po, importante, never break trust, and try to use the snowball method. And then invest, okay? Kailangan po natin magkaroon ng multiple streams of income. Kailangan po nating magkaroon ng extra income para mapunuan natin yung mga fixed expenses natin para magkaroon tayo ng savings. And then give back. Always give back. Blessings from the Lord is share natin to other people. So, and then road to financial freedom, financial peace isn't the acquisition of stuff. It's learning to live on less than you make so you can give money back and have money to invest. Sa according po kay Dave Ramsey. So yun, a big thanks to all of you, mga mentors. Thank you so much for listening. Again, my name is Normelyn Villarman Hauk. I am a proud agent of hope and I am worldwide. Ayun, thank you so much po. Stop sharing na po ako. Ayun, thank you po. Ayun po, salamat sa napakalupit na nating speaker po tonight. Sa ang aking Mother Mens na napaka-proud po namin sa kanya. So, madami po ba tayong natutunan sa narinig natin? Ako po, ang natutunan ko ay ang summary niya tungkol sa how to quit rat race. Ang number 1 po, educate ourselves. Number 2, know our numbers. Number 3, set our financial goals. Number 4, pay off our debts. Number 5, invest. And number 6, give back. So, para po sa akin, lahat po na yan, nadaanan ko din kung ano yung nadaanan ni Mother Mens. Pero, yung iba, hindi ako naging successful, pero ang ginawa ko lang po ay nag-hold on ako sa promises ni Lord sa Malakay 3:10. Ang sabi po ni Malakay 3:10 sa atin ay ito. Bring the whole tithes into the storehouse, that there might be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Sabi sa Malakay 3:10. Kaya yung hindi ko po nagawang mga nagawa ni Mens Normelyn ay nag-hold on po ako sa promises ng Lord na yan. Ngayon po, meron din po kaming plan ni Mother Mens tungkol sa isang 100 scholars, college scholars namin sa SRNEA na nagagawin po namin soon. It's the financial literacy for the SRNEA scholars, college scholars. Kasi po,
ay na-realize po namin na it's not only the education that they need to go out of poverty, but mainly to apply this knowledge to them. So we pray that soon we can do this to them and share these lessons to all of them, even though 50 of them graduated already and 50 are still in college. So yun po ang aking natutunan, Mens Normalin, and thank you for the learnings for today. It is so helpful for me and for everybody. So meron pa po bang gusto magtanong? Mag-unmute lang po tayo para makapagtanong po tayo kay Mens Normalin. Picture po muna, Ate Mens. Picturean ko po muna Ay, kayo. picture muna po. Sino po ba gagawa? Ako po. And congratulations po, Mother Normeline. Hindi ko na naman makita yung kamay ko. Sige po, Sige. dalawa po muna kayo. Sige Yan, po. mga gagandang mentors. Po, pisen po. Yan, spotlight ko lang po si Mother Normeline. Pisen po, Ate Mens. Yan. Gallery review po mga mentors sa mga kaya po mag-open cam. Pa-open cam na lang po. Yan. Lahat naka-open cam. Ingat po, Mentor Louie. Huwag na po mag-visa. Yan. Peace sign po, mga mentors. 1, 2, 3. 2 slides po. Peace sign lang po. Yan, dami po natin. Yan. Thank you po. Thank you po. Ayun po, meron pa po bang magtatanong kay Mother Mens Normalin? Paano ko ba makikita kung meron nagre-raise ng hands? Gusto niya po ba magtanong, Ninang Mens Offie? Mentor Rebelin po, may nagtaas ng kamay. Ay, Rebelin? Mens Rebelin, may question po? Hello po, good morning po. Morning, Mens. Hello. Ano ko lang po, tanong ko lang po yung mga book. Hello po. Okay, go ahead. Tanong ko lang po yung mga books na pwedeng basahin kasi po kanina medyo mahina po yung signal. Di ko po naintindihan yung mga books na minention ni Mentor Normelin po. Kung ano po yung mga yun. Rich Dad Poor. I-send ko sa'yo, darling. Ay, sige I-send po. ko sa'yo, ha? I-send ko Apo. sa'yo lahat. Apo, thank you so Para, much po. ano mo. Pwede mo yun maano, yung mga books kung hindi ka makabay ng mga books. Meron silang mga idea na binibigay about those books sa YouTube. So, ibigay ko din sa iyo 'yon para ma-search mo. Apo, thank you so much po. You're welcome, Yeah. darling. Isa siya ang number 1 na scholar natin na sumasali na ngayon sa atin para na-educate din siya ng mabuti. Yan. Thank you so much. Mhm. So meron pa po bang mag-take away or magko-question, may questions para kay Mens Normelin? Mens Carol? Good morning po. Ang ganda po lahat ng narinig natin sa ating nanay mentors. So, it's so overwhelming na muli isang eye-opener na yung sa pagkita ng pera, hindi basta-basta dapat tayong kumagasta
So this is something na kailangan talaga nating pag-aralan kasi ang magbe-benefit po na to tayo po ang magbe-benefit kasi lahat nung i-senior sa atin ni Mentor Normelin, maganda naman po lahat. Talaga pong hindi lang talagang maganda. Very, very helpful po sa ating lahat dito. Lalo na meron itong ginagawa natin is we are all independent distributor. Ang tanong na lang po, how to be you po, nanay? Kayang-kaya mo yan. Sunod na tayo. Kayang-kaya mo Thank yan, you po. darling. Yeah. Okay, thank you, Angel Carol, Angel Men's Carol. So, meron pa po ba magtatanong? Si Men's Office po nandyan. Andito. Ayan po, sige po. Kamusta? Hi. Sabihin niyo po sa Ayan. kung anong learnings po niyo. Oo, napakadae. Napakadae. And kung retired na ako, ang isa sa mga naging natutuhan ko na sabi nga, you pay your debts. At huwag kakalimutan bayaran ng utang dahil utang mo yun, di ba? Mhm. Kaya ang isang priority namin noon, nagpapalaki ng anak dito sa Amerika, and medyo mahirap mahirap talaga kung traditional lang ng trabaho ng mag-asawa. Kasi pagdating mo sa bahay, you do Ay, nawala. pero dahil nga sa patience, sa na maging magampanan mo ang responsibilidad ng isang magulang sa mga anak, napagtagumpayan naman yon. Then towards the end of meron kami mga investments na yun nga, we lost a lot of money. Pero kahit na ganon, patuloy pa rin kami na sabi nga ni Mentor Jocelyn din earlier na kailangan talagang i-prioritize natin unang-una ang biyayang pinagkakalob natin sa atin. What is due of the Lord? Yung bang tithing. And then the rest follows. Nakakagulat yung sinusunod mo yung palatuntunan ng Panginoon. Magtataka ka na gagantimpalaan ka rin talaga. Gagantimpalaan ka. At yung mga sinabi ni Mentor Normin, maganda lahat. Maganda. Kaya maging palatuntunan natin lahat ito dahil ito ang ating guide na magtuturo sa atin kung paano tayo mag-grow. Especially nga na dito sa IM, basta talagang nagmasipag ka, gagantimpalaan ka. At alam din natin kung paano umpisa tayo sa maliit, pero yung lumalaki pag inayos talaga natin ang ating mga pamumuhay, ang paggagastos. Yun. And one thing also, yung bang magkaroon tayo ng aim na ma-pay off mo ang bahay mo. And it can happen. It can happen. Kaya natutuwa ako lalo sa mga young members dito, ng mga bata pa, nag-uumpisa pa lang sila ng business, na maging palatuntunan yung mga godly values at saka yung lahat ng sinabi ni Mentor Normelin. Napakaganda. Napakaganda talaga. Kaya Mentor, salamat sa iyo. You have a lot of something to give to a lot of us. Kaya thank you rin sa buhay mo. Ganun din sa lahat na Thank you po. nagpupumilit at nagtsatsaga para umulad man lang ang ating buhay at makatulong din tayo sa ating kapwa. Yun lang po. Salamat. Thank you po, Ate Ophie. Thank you Thank you po. po. You're welcome. Thank you po, Ninang.
Si Thank you Ninang po ay rin. alam po ni Ninang lahat ng aking dinaanan. Lahat ng aking sufferings and success, alam niya. Ah, Yung pong mga success ko, yung mga sufferings ko noon, alam niyo po lahat yon. So, meron pa po ba magtatanong? Ako po, pasok po ako. Baka di nyo makita yung pagtaas ng kamay ko kasi. Naririnig niyo pa pa? Yes Opo. po. Po, alam ko saan Ayun. nung raise hands eh. Ay, Saan ko hindi na po ako nag-raise hands. Nag-ano na po Oh, ako. sige. Nag-unmute na lang po ako. Ayun, maraming salamat. Thank you, Mentor Jocelyn. Talagang nag-practice pa po sila niyan ni Mentor Normelin para po pag-host. Kasi po, excited din po kasi si Mentor Jocelyn na hindi magkamali. Pero sabi nga namin sa kanya, it's easy na na kung ano lang ginagawa natin, yun lang yung gawin. At the same time, dahil palagi naman umate ng meeting, so nakukuha naman ko ano yung idea o ano yung dapat gawin. And siyempre sa leadership din ni Mentor Normelin and Mentor Carol. And right now, I'm so proud bilang isang father ni Mentor Normelin dito kay I Am Worldwide kasi isa siya sa mga mentors na yung pagdating doon sa word na yes mentor attitude nasa kanya. Isang bagay na naging dahilan upang maging ano siya, maging emerald. Pangalawa, yung i-impart sa atin yung kanyang learning sa kanyang buhay simula nung nagsisimula siya. Sa Pilipinas pa lang, sa kanyang junk shop, hanggang pagdating niya ng Amerika. So, napakaganda po ng learning. Kaya nga po siguro isang bagay yan na pwede kong i-suggest sa core na maging regular po ang financial literacy within Team Conquerors. Kasi bakit po? Maraming makikinabang. Kasi sabi nga kanina ni Mentor Juliet Libitario, an eye-opener to all of us. Thank you and congratulations po, Mentor Normelin Hauck. Yun yung isang nakakataba ng puso. Kasi bakit? Alam mong maraming nakinabang, maraming nagkaroon ng pagkakataon na, ay oo nga, tama yung sinabi ng ating speaker. Ay tama. Kaya nga po isang bagay na palagi nating is huwag tayong mamimili ng speaker. Kasi hindi niyo po alam kung ano yung po pwedeng sabihin ng speaker natin. Kung hindi mo pa naririnig yung speaker na ipinapasok po dito sa Team Conquerors, pasok pa rin po kayo. Kasi hindi niyo alam kung ano yung pwedeng ibigay sa inyo ng speaker. Kaya nga po, I'm so proud na talagang grabe ang learnings na binigay po ng Mentor Normelin. And thank you, Mentor Normelin, kasi yung puso mo po para tumulong sa iba is nandyan. Na kahit na minsan ikaw yung taong nakakaramdam ng pagod, pero sige, go lang. May mapupuntahan naman yung mga yan eh. May mapupuntahan naman yung paghihirap na ginagawa. Kaya sabi nga, huwag mapagod. Yun. Mapagod man, pahinga, and then diretso. So thank you, Mentor Normelin, and thank you, Mentor Jocelyn. You're And welcome Mentor, po. you're Thank you welcome. po. Balik po sa'yo, Mentor Okay. Jocelyn. Meron pa po bang gustong magtanong? Or mag-take away? Wala na. Hello po. Good morning, everyone. Take away lang po, mga mens. Talaga pong, hindi lang po ako mag-ano. Although naka-unmute naman po ako. Take away lang po sa lahat ng mga sinabi ni Mentor Normelin. Talaga pong grabe. Kaya masasabi kong an eye-opener to all of us po. Kasi dami ko pong natutunan. Although hindi ako palabasan ng book, pero yun nga po, ang dami namang paraan kung paano po siya matutunan. Yung isa po doon, yung sinasabi niya, pwede sa YouTube, pwede i-Google natin, pwede po yung mga books na sinasabi po niya or nabanggit niya. And then isa po sa take away ko po ay yung
Tungkol po doon sa trabaho na sinabi niya na huwag niyo pong ibigay ang lahat ang sipag mo sa work mo kasi ang binabayaran lang ay yung oras. Time. Ang binabayaran lang ng company ay yung halimbawa kung 8 hours ka, 8 hours lang po. Huwag po sobra-sobra. Katulad ko, as a former teacher po, halimbawa, lampas-lampas na po, lalo na po pag mayroong mga, tawag po nito, mayroong mga quiz bee. Talagang maglaan po kayo ng oras. Even Saturdays, Sundays, nasa school po kayo. Kasi gusto niyo pong manalo yung bata. So though naman, although na nakakuha naman tayo ng mga certificate doon na nanalo ka, naka-first ka, ganun. Pero hanggang doon lang po. Kasi po, sa DepEd, sa DepEd po, pag wala kang tawag dito, wala kang tawag dito, di ko na masabi. Wala ka pong, hindi ka po nag-aaral, kumbaga. Hindi ka po nag-master teacher, talagang hindi ka po Continuing education po. Yes, hindi ka po, hindi ka po, kumbaga ang level mo ay hindi tataas. So, Yeah. talagang mahirap. Kaya, yun nga po sinabi, ang education is a noble profession. So, talagang tiis tiyaga ka po doon. So, isa po siguro yun na kaya po ako nag-early retire po. Kasi alam mo, stress na stress din po ako. Lalo na po kung magkaroon kayo ng principal na hindi fair sa lahat. Tapos, actually po, doon din po, isa pa po yung ano po, yung sabi po sa summary nyo doon yung give back. Pwede din po ilagay natin yung ano po doon yung about sa tithes. Kung mayroon ka po, di ba lahat naman po ay pinibigay, lahat ng grasya na pinagkaloob ni Lord sa atin, dapat po ay mag-give back po tayo. Isa na po yun yung tithes, di ba, sa simbahan. Dapat po ay ibalik po natin kung ano po ang, nasa Bible naman po, di po ba? Kaya lang hindi ko maano po yung ano yung verse doon. Nakalimutan ko po. So, and then isa pa po, yung ano po, yung magbayad ka ng utang. Pay your debts. Totoo po yun. Kasi experience ko po yun sa mga kasamahan ko. Kung sino po yung may utang, sila pa yung hindi nahihiya, ano. Tapos ikaw po yung inutangan. Parang ang hirap para sa iyo maningil. Kaya sabi ko, si Lord na lang ang ano. Di ba may kasabihan na kung hindi ka raw po magbabayad ng utang, ay hindi po kayo magiging successful. Kasi syempre yung inutang mo ay pinaghirapan din yun, di po ba? Yes. Sino pong agree po dyan? Yan lang po at maraming salamat Mentor Normelin sa lahat-lahat po. Talagang much learning po. Thank you. And sa host din po natin, maraming salamat. Thank you and God bless everyone. Thank you po, Mentor Juliet. Thank you po, Mens Juliet. Meron pa po bang... Mens Jocelyn, ako take away. Opo. Mens Belinda. Nag-unmute. Napakadaming learning. Habang nagsasalita si Mentor Normelin, kasi matagal ko na balak gawin talaga itong budgeting ko, hindi ko lang mailista-lista yung mga, meron na akong sa sheet of paper lang. Nilista ko na ngayon habang nagsasalita siya kasi nga kailangan talagang ilista yung mga fixed expenses at saka yung income. So, ako talaga, I really appreciate yung mo, Mentor Jocelyn, yung Malakay 3:10. Number 1 talaga yan sa akin. It's an offering. Yan talaga ang number 1 sa fixed expenses ko talaga. Talagang yan inuuna ko sa church namin. So, tapos yung mga yung 70-20-10% rule niya na you have to pay yourself first. Kasi minsan at saka hindi yung savings pala natin hindi doon sa income minus expenses. Tsaka ka lang magsi-save. Kailangan you pay yourself first. So maganda yung ganun kasi nga you are working. So you have to pay yourself. Hindi yung para maano mo din na yung mga expenses mo malesen kasi minsan akala mo dami mo pang pera pero pala pag inilista mo yung mga expenses, budgeting na rin kasama. Wala na pala kasi hindi mo lang nailista. Maganda talaga ililista. Kumbaga, Yes. naka black and white siya na para malaman mo na ito ang mga fixed expenses ko. I have to provide for this kasi
Kasi fix yan eh. Rent, yung mga ano dyan, yung mga utilities, telephone bills, cellphone, mga ganyan. Water, ganyan, electricity, yun nga, yung mga utilities. So, para naka ano na sa mind mo na talaga yan talaga ay kailangan bayaran mo. So, ang income mo supposed to be more than that, more than the fixed expenses. So, kung tama nga yun, kung kulang, you have to find ways. At saka nakaka-encourage si Mentor Normalin kasi she really make it, masipag talaga siya. She will find ways paano mag-invest, mag-earn to para punuan yung mga dapat utang, yung mga dapat na mga priorities ba. So, talaga totoo naman talaga, pay debts. Kasi may narinig ako isang preacher dati, if we are not paying our debts, sabi, we are stealing money. Kasi ano yun eh, kumbaga, obligation natin yun eh, to pay our debts. So, hindi naman siguro kailangan na malaking ibayad, basta at least we communicate dun sa mga inutangan natin na we have to make sure, to make good on our on our promises. Yung trust should not be broken. So, ang daming learnings, especially hindi lang ako as fixed income earner at the same time ngayon nga ito dito sa I Am Worldwide, hindi pa naman malaki ang kinikita ko, but it's a good start na to be educated on financial literacy. Kasi nga dito sa I Am Worldwide, ang income is malaki ngayon, next month wala. It varies. So we really have to make it a point na we have to be literate when it comes to finances. Kasi magugulat na lang tayo saan napunta yung when we are already earning millions, saan napunta yung millions? Ganon. So really, we have to be educated sa finances natin. Thank you very much, Mentor Normilin, at saka kay Mentor Jocelyn. Maraming salamat sa inyo, and I hope and pray na maraming na din na enlightened sa topic na to. And tama nga si Mentor Edward na it should be yung bang ulit-ulitin para ma-master, ma-speak ulit. Siguro, aralin din namin. So, so para later on, yung mga iba sa amin na pwedeng ng topic na to, we can deliver it. But thank you very much, Mentor Normilin and Mentor Jocelyn. Thanks, Friends Belinda. Thank you po. Thank you po, Mens Belinda. Sino pa po gustong magtanong or mag-take away? Unmute lang po. Yan, amazing morning. Pwede po pahabol. Pwede po. Amazing morning po sa lahat. Ayan, yung takeaway ko po, no, congratulations po kay Mentor Normilin tsaka kay Mentor Jocelyn. Yung tumatak po sa akin kanina, is delayed gratification. Alam ko, marami talaga sa atin, no, normal naman talaga sa atin na pero yun, pag nandito ka talaga sa pagbi-business, you spend money wisely. Kasi mahirap, tama yung sinabi ni Mentor Belinda kanina na ngayon meron, kinabukasan, yung hindi natin alam. So, nung nag-start po ako kasi meron po akong traditional business, so may times talaga no na hindi mo maiwasan na ma-out of budget ka, lalo na pagka, yun nga, yung may mga bagay na hindi pa importante, pero parang manghihinayang ka, halimbawa may mga sale, 'di ba, may mga 50%. So nanghihinayang ka sa ganung mga bagay, pero lesson learned din pala no sa bawat isa din na maaring i-delay natin kung mayroon namang mas importante. At yung pong tumatak din sa akin is yung mag-invest talaga. So hangga't hangga't yung panahon na kagaya po nito sa pagbi-business na kung kaya mo pang mag-invest ka kasi later on, in the future talaga aanihin mo yung mga na-invest mo. So, yun po yung kasi lalo na po no sa mga kabataan ngayon,
may mga nandito sa I Am Worldwide na YEP. Pero tingnan mo, no, yung mga YEP natin na nakikita mo sa kanila, 'di ba? Nakakapag-invest na sila sa sarili nila kasi ginamit nila o inano talaga nila yung financial na dumating sa kanila na talagang ginamit nila sa ano. So, yun po, no. Tama po din yung sinabi ni Mentor Edward kanina. Agree po ako doon na hindi talaga tayo namimili ng mga speaker na maaari magbigay, magmulat sa atin na yung mga bawat topic, no, kahit na minsan paulit-ulit siya. Pero alam mo, minsan nakakalimutan din talaga natin, no? Hindi natin namamalayan na hindi mo pala nagagawa yun, hindi mo na-apply sa sarili mo. Pero pag yung mga ganitong senaryo po dito kay I Am Worldwide na may mga Zoom training, may mga mentoring, ayan, so nabibigyan ka uli ng bukas po sa bawat isipan na ay oo pala, hindi ko nagawa yun, nakalimutan ko. So isang reminders na rin po talaga. So thank you po, no, Mentor Normilin. Sana ibahagi niyo po sa amin. At malaking talaga, malaking impact sa bawat isa kasi alam ko sa atin na may mga ganito talagang mga real talaga reality na nangyayari sa bawat buhay natin. So congratulations po and thank you po sa host and speaker po natin today. Ayun po. Thank you po, Mentor Thank you Jean. po, Mentor Jean. Anyone po? Anyone who wants to take away or ask question? Mag-unmute lang po kayo. Wala na. Kayo po, Men's Elsa, meron pa po ba? Gulat naman ako dun, Ate Mens. Congratulations, 1 million circle. Mentor Jocelyn. Thank you po. Nakita ko nga. Okay, nandun na? thank you so much. Ginulat mo ako. Anyway, take away ko lang at thank you so much, Mentor Normaline, sa napaka-gandang topic ngayon at talagang punong-puno po ng learnings at bihira po talaga yung yung ganong mga bagay na ipinapaliwanag po sa atin. So, maganda po talaga itong na ito, topic na ito. So, kahit lagi nating ito-topic ito ay talagang mas maganda yung kahit once a week pwede po para ma-remind po yung mga tayong mga mentors dito kasi ang dami talaga pong hindi nakakaipon. Talagang importante po yun. Isa na po ako doon. So, marami akong natutunan and talagang super talaga ito. Super grabe talaga ang binigay mong paliwanag. Kaya thank you so much, Mentor Normilin, and thank you so much, Ate Mens Jocelyn, sa hosting, and napakalupit nyo na pong mag-speaker and mag-hosting. Grabe. Thank you so much. Thank you po. Thank you po, Thank you po, Elsa. Men's Elsa. So, kung wala na po tayong questions, pwede na po tayong mag-prayer. Closing prayer po. Ako ba? Ako na po ang magko-closing prayer. Pag-pray ko po si Mother. Okay, Heavenly Father, Father God, as we end the night, we would like to thank you for the learnings and knowledge that our speaker, Mother Mens Normalin, imparted to us. Bless her and her family to continue to be a blessing to others, especially the sharing of hope and healing to the needy people.
Thank you din po for our plans na pinaisip mo po sa amin dalawa to start a financial literacy program with our 100 SRNEA college scholars to include this as one of their learnings na pwede po magamit nila sa future nila, especially to the graduates, Lord God. Gabayan mo po kami ni Mother Mens para mag-manifest po ang plan na ito. Bless everybody who works with IM from the top to the newest member. Thank you for your spirit that guides us every day. We love you in Jesus' name. Amen. Okay po, pwede na po tayong mag-unmute para pasalamatan si Miss Thank you po everyone Mother for Miss listening. Noel. Mentor Normelin. Thank you, God bless Thank you sa everyone. lahat. Thank you, Mentor. Nandito. Thank you, everyone. Mentor God bless Normelin. everyone. Thank you. Sir God bless Jocelyn. sa Thank lahat. you. Sa lahat. God bless po Thank sa you ating po. God bless you po. Thank you everyone. God bless.